Iba po talaga ang bigat ng 24K. Napakaiba ng bigat. Napakabigat po niya. Opo. Pangatlo, kung hindi ka pa kumbinsido sa bigat, yung singsing po, hawakan mo. Tapos pisain mo po siya. Malambot. Para lamang po siyang matigas lang na konti sa bubble gum. Magandang panahon po ulit sa inyo mga ka-MT. Sa sumusuporta po ng aking channel, More Than Treasures. Maraming pong salamat sa inyo. At doon din po sa nag-request, ang sabi, kung pwede daw po ba na i-upload ko lahat. Gumawa ako ng mga video na tungkol po sa pagkilatis ng iba't ibang karat ng gold. Bagamat madali lamang po sa akin, pero mahirap po kapag wala po akong alahas na gold. Dahil napakamahal po talaga ng gold. So, sa ngayon po muna, ang ituturo ko sa inyo ay ang 24K na gold. Ano po, ang sabi nga ng iba, paano daw nila magagawa yung tinuturo ko, wala silang asido at wala din pong bato. Simple lamang po para magkaroon ka ng asido at magkaroon ka po ng bato. Humingi ka lang sa akin at ikaw po ay aking bibigyan. Opo. Hindi po ako nagbibiro, totoo po yan. Bibigyan ko po ang sino manghingi sa akin ng asido. At kapag meron ka po nito, hindi po kayang itago ni naman ang alahas na hawak mo. Malalaman mo kung tunay o peke. Sapagkat pagdating sa usapang ginto, ito po ang ginagamit ng lahat ng eksperto sa buong mundo. Pagdating po kasi sa usapang ginto, hindi po pwedeng eksperimento lang. Dahil sinasabi ko po sa inyo, ang isang napakalit na ginto ay ilang kalilibo na po ang halaga. Sa ngayon po, nasa 3,000 po ang gramo ng 18K pa lang. So, ito po ay 6 na gramo. Sa 3,000, magkano na? 18,000 na. Tapos mag-eksperimento ka lang ng kung ano-ano po. May suka na, may bitchin pa, ay kawawa naman yung mga manunood. Sapagkat sasabihin ko po sa inyo, kahit saan mo ibabad ang ginto, hindi po kayang mag-ibang kulay sapagkat ang ginto ay ginto. So ang pinakang ginagamit talaga ng eksperto ay ang asido at ang bato. Paano magkakaroon? Humingi lang po kayo sa akin at kayo po ay aking padadalhan. So salamat po ng marami. Tuloy po tayo. Ang aking pong ituturo sa inyo ay ang 24K na gold. Paano ba malalaman kung ang isang singsing ay 24K o alahas ay 24K na gold? Kung ikaw ay walang asido, paano malalaman? Sa tinginan pa lang. Unang-una, kapag 24K po ang isang alahas, like for example po ay singsing, ang kulay po ng 24K na alahas, singsing, ay dilaw na dilaw at may kahalong orange. May pagkakahawig na po siya sa 22K. Dilaw na dilaw at may kahalong orange. Ito po yung kanyang kulay. Yan. Ganyan po ang kulay ng 24K na gold. Yung original na kulay po ha. Kasi yung iba na ang kulay kasi 24K, itutubog po nila sa ibang kilatis. Ano po? Kumbaga man itutubog pa nila sa ibang kulay. Kaya po, nawawala yung pagka-original na kulay niya kahit 24K siya. Pero ang original po is, yan po ang kulay ng 24K na original. Pangalawa, kung hindi ka pa po kumbinsido sa kulay, pag hinawakan mo po ang singsing, iba po talaga ang bigat ng 24K. Napakaiba ng bigat. Napakabigat po niya. Opo. Pangatlo, kung hindi ka pa kumbinsido sa bigat, yung singsing po, hawakan mo. Tapos pisain mo po siya. Malambot. Para lamang po siyang matigas lang na konti sa bubble gum. Malambot po yan. Ibig sabihin po is 24K na yan. At kung original pa po ang pagkakagawa ng 24K, ano po kaya nga po ang 24K? Nadideform. Meron pong singsing na pinupulupot lang sa daliri, iniiba-ibang naiba, nadideform niya. Kasi nga po, malambot ang 24K. At kung ito naman ay original pagkakagawa, pag sinilip po sa loob ng singsing, sa loob po ng singsing, sisilipin mo, may tatak po yan na 999.9. Sa loob po, 4 na 9. 999
Ibig sabihin po is fine gold dyan. Ganito po ang tatak ng original na 24K. 999.9. Yan po ang pinakamataas na karat ng gold. Wala pong 25K na gold. Sabi kasi ng iba, pinakamataas daw is 25K na gold. Wala pong 25K. 24K lamang po ang pinakamataas sapagkat iyan po ang pinakamalambot na ginto. Hindi po kasi pwedeng gawing alahas ang isang 100% pure gold dahil iyan po ay malambot na malambot. Hindi po siya nabubuo. Siya po ay para lamang liquid. Yan. Kaya nahaluan po siya ng 1% lamang ng metal para po maging alahas at napakalambot na 24K. So yan po ang pinakang palatandaan sa tinginan kung wala ka pong asido at wala ka pong bato. Now, kung marunong ka na pong gumamit ng asido at bato, ang tip ko naman po sa inyo, ganito. Ang 24K na gold, kapag kinuskus mo po sa bato, ang 24K. Kumuha ka po ng kandila. Yung kandila, ikuskus mo sa bato yung kandila. Kung anong nararamdaman mo na madulas, na malambot, na makinis, pag kinuskus mo ang kandila, ganun din po ang 24K. Kasi nga po, inuulit ko sa inyo, ang 24K is malambot na alahas. Kaya pag kinuskus mo po yung kandila, ikukumpara mo po sa 24K. Okay? Pag magkaparehas po sila, matik po yun, 24K. Tapos pag ikukuskus mo po sa bato, yung pinagkuskusan na naiwan sa bato, yan po ay makapal na gold, dilaw na dilaw. At pag binuhusan mo po ng asido, makikita mo po yung asido parang tubig. Sa ibabaw po nun, bubula. May kasama pong mga parang buha-buhangin na ginto. Iibabaw po yung parang buhangin na ginto sasama sa asido. Ibig sabihin po, yan ay 24K na gold. So yun lamang po at maraming pong salamat. Nawa po ay paki-subscribe niyo po ang aking channel, paki-hit niyo po ang notification bell all po para lahat ay update kayo sa aking video. Paki-share niyo na din po. At kung nagustuhan niyo o may katanungan, paki-comment niyo lamang po. At basta usapan pong ginto, precious metal, kasi ang ginto po ay metal, precious stone, sa lahat po ng usapang alahas, yan po ang aking trabaho sa loob po ng 14 years. At pahabol po, sa 14 na taon kong pag-aalahas, wala pa po ako nakitang 24K na may tatak na 999.9, tapos po ay fake. Opo, wala po. Kalimitan po pag may tatak na 99.9, yun po ay original. So marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat.